Breaking news! US, gagantihan na ba ang China sa ginawa nito sa Pilipinas? Samantala, milyong-milyong halaga ng smuggling na sigarilyo ang nahuli. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisa na natin ito. Trupang Ilonggo, please subscribe and like and share. Dahil sa insidente nito lamang linggo, maraming bansa ang nagbigay ng pagkabahala sa ginawang maniobra ng mga barko ng China na pagpaputukan ang mga barko ng Pilipinas ng water cannon. At pangalawang bisis pa nga ito ginawa ng pinaputukan ng mga barko ng Pilipinas na naglagay sa panganib sa mga tripulante na sakay nito. At ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, nagkaroon ng sira ang mga barko ng Pilipinas. At ayon pa sa Department of Foreign Affairs, nag-ahi na nga ito ng protesta laban sa ginawang maniobra ng mga barko ng China na pagkasira ng mga barko ng Pilipinas. Patong-patong na kaso ang haharapin ng bansang China dahil sa ginawa nito sa mga barko ng Pilipinas. Kahit nasa loob pa ito ng teritoryo, hinaras pa rin ng mga barko ng China at pinaputukan ng water cannon. Ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, ang dalawang barko ng Pilipinas ay magbibigay lamang ito ng mga groceries at subsidy oil para sa ating mga mangingisdang Pilipino sa Badyo de Masilog. Noong September 20, 2023, nilatagan pa ng China ng floating barrier ang Badyo de Masilog para harangin ang mga mangingisdang Pilipino na hindi makapasok ito kahit alam naman nila na ito ay teritoryo pa ng Pilipinas. Agaran naman itong pinatanggal ng mahal na Pangulo dahil napakadelikado para sa ating mga mangingisdang Pilipino na dumadaan sa Badyo de Masilog. At ayon pa sa Pangulo, walang karapatan ng China na harangan ang Badyo de Masilog dahil ito ay teritoryo ng Pilipinas, ay hindi ito pag-aari ng China. Bakit nila natatagan ng floating barrier? Hindi naman nila ito teritoryo. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga ganitong gawain ng bansang China ay isa itong strategy. Ganito din ang ginagawa nito sa mga kalapit na bansa para sakupin ang isang lugar. Kaya dito sa Pilipinas, manindigan tayo. Huwag tayong pumayag na gawin ng China dito sa atin mga teritoryo ang ginawa nito sa ibang mga bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, dahil sa ginawa ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, sumang-ayon ang pinakamataas na pinuno ng militar ng Pilipinas at ng US na ipagpatuloy ang malapit na konsultasyon sa panriyong seguridad. Ayon sa readout na ibinigay ng Office of the Chairman ng US, tinilakay ni General Romeo Bronner Jr. at ng Armed Forces of the Philippines, General Charles Brown ng US, ang parehong seguridad kabilang ang mga aksyon ng China umahadlang sa muling supply sa Second Toma Shoal o sa Ayungin Shoal. Ayon pa kay Brown at ayon pa nga umano, mas lalo pa ngayong pag-iigtingin ng dalawang bansa ng Pilipinas at ng US ang pagtutulungan, lalo na sa seguridad. Nangako din ng bansang US na tutulungan ng bansang Pilipinas na ipagtanggol ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na panghaharas ng mga barko ng China kahit pa nasa loob ng ating eksklusibong economic zone na bansa. Naninindigan ng bansang Amerika sa kanilang mga pangako nito sa bansang Pilipinas. Hindi ito iiwan at handa itong tumulong sa anumang gawin ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ayon pa nga umano, si General Romeo Bronner Jr. ay bahagi ng resupply mission sa Ayungin Shoal nito lamang linggo na sinubukan ng China Coast Guard na harangin at gamitan ng mga water cannon. Ang mga panganib na maniobra ay tinatawag ng National Task Force West Philippine Sea na seryosong pagtaas ng tensyonado nito sa tubig. Nagawa niya ni Bronner at Vice Admiral Alberto Carlos ang Western Command ng militar, ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kabilang ang paggigipit ng mga sasakyang pandagat ng China. At tinalakay din ng dalawang pinuno ang water strategy security na entries at mga pagkakataon para mas mataas na kooperasyon militar, kabilang ang pagpapahusay at cooperation maritime at pagpapabuti ng interoperability at pagbabahagi ng impormasyon at pagtaas ng pagsasanay sa pagsasanay. Bakit pagbarko ng Pilipinas ang nakikita nito sa West Philippine Sea ay hinaharas agad ng mga barko ng China kahit pa nasa loob pa ito ng eksklusibong economic zone ng bansa? Samantala mga nakaraang araw, namataan din ng China Coast Guard ang ilan sa mga barko ng US na nag-iikot ito sa West Philippine Sea
wala naman itong ginawang maniobra o panghaharas sa mga barko ng US dahil umano'y takot din ng bansang China sa mga malalaking bansa. Pilipinas lang talaga ang kaya ng bansang China na bulihin at harasin ng mga barko nito. At nito lamang Nobyembre, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang US at ang Pilipinas na magsanib puwersa ito sa West Philippine Sea, kung saan na alerto ang People Liberation Army ng China na nagpadala kaagad na 2 barko na may missile frigate at ilan sa mga fighter jet nito. Sinalubong pa ang aircraft ng Pilipinas at ayon naman sa nakalat nating impormasyon, hindi naman ito gumawa ng maling maniobra dahil takot din ng bansang China dahil kasama ng Pilipinas ang US na nagpapatrolya ito sa West Philippine Sea. Pilipinas lang talaga ang kaya bulihin ng bansang China. Ang malalaking bansa ay hindi naman ito kayang bulihin dahil natatakot din ito. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? Papayag ka ba na gamitin na ng bansang Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para ipagtanggol ang atin mga teritoryo at tulungan tayo ng bansang Amerika na ito ang isa sa mga nilagdaan ng Pilipinas at ng Amerika na magtutulungan nito ginigipit ng mga kalapit na bansa nito? At sa iba pang mga balita, DenCat has nothing to do with all the Flava e-cigarettes that were found in the warehouse. You're aware of that? You have nothing to do. I'm not an importer. You're not importer. Now let me go, Mr. Chairman, now to Flava. Who is the representative of Flava Corporation? Please identify yourself here. Lilang Tayaban po, Your Honor. Alina is here. Ms. Tayaban is here. Yeah. Ms. Tayaban, are you the importer of these e-cigarettes found in the warehouse? No po, Your Honor. You are not the importer. No po. And it seems that you're in touch with the manufacturing company. You know them also. This is Mr. Shi Li Chao. You're in contact with them. With ano po? You're in contact with the manufacturer of this, Shenzhen Maunda Technology, Mr. Shi Li Chao. Do you know this person? Yes po. You know that. Are you having business dealings with this person and this company? No po. So no. So you are so what is the connection between Flava Corporation and Shenzhen Maunda Technology? You know him, but you have the reason. What is that for? What is the what do you have with him, with them? Bali, umu-order po kami kay Mr. Rostata po. And then, dineliver po yung product sa amin, door-to-door po sa warehouse. In other words, you therefore, Flava Corporations also orders the e-cigarettes from DenCat. Is that what you're saying? Yes po. Okay. So while the manufacturing statement on the boxes says Flava Corporation, is it not Bureau of Customs that in these boxes there is the mark Flava Corporation?